Good day po, Ma'am Biohan. Ito po yung aming browser battle royale. No? The ultimate browser showdown. Ang napili po namin na browser ay Opera versus Google Chrome. Presented po ito ni Adlerson Purio, Justin Reggie Imston, at ako po, Gripson Mendoza. So, to give you background po sa aming browser na napili, which is Opera, yung Opera po, initial release niya po ay 1995. Created po siya ng Norwegian company na Opera Software. Originally, used po siya sa Presto engine on its own. Tapos nag-switch po siya sa Chromium Blink engine in 2013. So, ang Opera po ay known bilang innovation-driven browser, often introducing features used before competitors. So, ang key features na po ay yung built-in privacy and security tools katulad po ng PreVPN, built-in ad blocker, crypto wallet. Tsaka din po nandito din po yung productivity and convenience. Kagaya po ng sidebar workspaces, integrated messenger, snapshot tools at speed dial. Para naman po sa performance enhancement, meron din po siyang battery saver mode at turbo data saver. Sunod naman po, tinest po namin una yung speed test. Sa Opera browser po, nag-open po ang YouTube at Facebook sa 1.57 seconds. At sa Facebook naman po, 1.31 seconds. At sa Wikipedia ay 0.70 seconds. Samantala naman po sa Google Chrome, 2.78 seconds, 1.62 seconds, at 1.62 seconds. Bali, ang ginamit po dito namin na PC ay yung kay Imston. Dahil dito po yung pinaka-optimize na nangyari sa speed test, ito po yung kinalabasan na result. So, para naman po sa resources usage. So, kuha din po ito sa PC Nemson yung gaano karaming kinakain na RAM ang isang browser. So, ito po, ginamit po namin yung YouTube, Facebook, at Wikipedia para sa test. Kung makikita nyo po, yung Opera Internet Browser, kumakain lang po ng 935 MB, samantalang ang Chrome po ay umabot ng 1,289 MB. Para naman po sa test number 3, si Imson Purio na po, ay si Purio na po ang mag-report. So, dito naman po tayo sa privacy and security. So, dito naman po, yung Opera naman po kasi naka-built-in na yung yung privacy at saka po yung ad blocker, tracker, tapos po yung pre-VPN. So, hindi na po kailangan mag-download ng mga extensions. So, mas secure din po dito yung mga browsing mo dahil binablock niya dito yung mga third parties tsaka yung may sarili po silang fraud. Tapos, fraud prevention po, para maiwas po yung mga phishing sites. Kumbaga, all-in-one na po, package na siya para mas safety po without extra setup. So, dito naman po sa Google Chrome or Chrome, mas focus naman po to sa security gamit po yung safe browsing para po maiwasan yung malware at safety check. Para naman po ma-monitor na compromise po yung yung mga passwords nyo. So, ang maganda po dito, kahit hindi na po nakasave yung history nyo, or nakikita pa rin po 'to sa ISP niyo at yung mga activity po na ginagawa niya. So, unti-unti rin po sila nalilipat sa privacy sandbox. So, para malimit po yung tracking. Pero hindi po ito fully private compared po sa iba. So, dito naman po sa Opera Wins, sa comparison po dito, panalo po sa amin yung Opera pagdating po sa privacy at security dahil ready to use na po 'to at yung protections niya po na kinumpara sa Chrome, si Chrome po kasi medyo heavy sa data collection at kailangan mo pa mag-install ng iba't ibang extension para maging kasing secure ng Opera. So, kung gusto mo po ng browser na private agad, mas okay na po sa Opera. So, dito naman po tayo sa customization. So, yung Opera po, kasi may sidebar po siya at saka po workspace. Sila para mag-organize po yung tabs, tsaka based sa projects niyo po. Tapos, hindi lang po lahat ng team yung mababago mo, pati na rin po yung mga VPN location at block filters. Pwede mong i-tweak yon sa ayon sa gusto niyo po. Kung anong gusto niyo pong mga tas kumbaga yung design niya, pwede pang mag-adjust sa workflow para hindi ka pa maghahanap ng ibang mga tools. So dito naman po sa Google Chrome. So sa Chrome naman po, yung customization ay nanggagaling po sa mostly Chrome Web Store. So kung saan po napakadami pong themes na pwede mong i-install.
So, meron din silang experimental AR features ngayon. Para po makagawa ng mga sarili mong teams at maayos po nila yung mga extension mo sa mga toolbar. Pero unlike po sa Opera, yung kailangan mo pa rin talagang dumepende sa extensions para ma-customize yung mismo itsura na gusto niyo po. So, dito naman po sa pagdating po sa customizations, Opera po ulit ang panalo dahil yung built-in na flexible features niya at saka po hindi mo na kailangan mag-install ng kung ano-ano, tsaka mas versatile tsaka ang interface niya po out of the box. Habang si Chrome po ay medyo basic lang po, masyadong umaasa sa mga extensions para sa extra functionalities. So yung kung gusto niyo po ng browser na tailored agad yung mga needs mo sa mga themes or designs, dun po sa Opera. So dito naman po sa Test 5 Compatibility and UI, kay Imson na po. Para naman po sa test number 5, which is yung compatibility and UI, in terms of compatibility and UI, yung both browsers po natin na nagpe-perform very similarly because nga both is running in Chromium engine. So basically, they have both engine that operates within their browser. So yung both websites is very similar in layout and page load properly naman. So there's no significant components are missing from either browser. So both browser have very similar navigations and meron mas mataas na konting or mas konting advantage yung Chrome na browser because nga na this is the most likely na gamiting default browser ng mga users. So nagbi-build around dito yung mga developers na dito medyo mag-focus na unang browsers na gamitin. So in terms of this test number 5, may slight advantage yung Chrome. So in conclusion, we come to a conclusion that Opera performs better in overall performance after namin mag-run ng mga several tests, which is yung test number 1 hanggang na test number 5, compared to the Google Chrome. So this is the list of the tests that Opera wins. Firstly is yung test number 1, which is yung demonstrate benefits in number of key areas, which is yung naglo-load siya ng mas mabilis sa mga websites. Then, nagde-demonstrate din siya ng great resource efficiency by yun nga yung konti lang ni-utilize na yung RAM during the test or pag-run ng mga websites. Then, Opera has more built-in features which include the workspace, an ad blocker, the track blocker and free VPN, and customizable sidebar, yung sidebar ng Opera. So, pwede nyo rin naman ito makuha doon sa itong mga features na to doon sa Chrome. Kaso lang ay need nyo pa mag-add ng mga extensions kung ano extensions para makakuha nyo itong feature. So, in Opera, built-in na siya. So, yun yung advantage niya. So, clearly, with all that being said, our final verdict is that Opera has much more upper hand in many things than in counterpart to Google Browser. So basically, para sa amin, ang panalo dito sa Battle Royale na to is yung Opera kasi nga, mas marami siyang built-in features, naglaro siya mas efficient do sa Google Browser, and yun nga, talo yung Google Browser because nga kailangan pa niya na extensions, tas heavy usage pa sa mga websites and so on and so forth. So, notable mention namin, which is yung Opera provides a web page for their own for comparison of other browser competitors on which showing the way it has the upper hand in specific functionality. So basically, yung Opera, meron silang sariling website na nagko-compare kung saan sila mas magaling, saan sila mas merong advantage na features, saan sila na merong wala yung browser nito tapos meron sila. Dito pinapakita yung mga advantage na yun. So this nagpapakita ng reason why mas magandang gamitin yung browser nila. So dito sa web URL na to. So ito po yung reference namin. So basically ito yung mga reference na pinagkuhanan namin ng mga details about sa mga other tests na nakalagay, which is yung test number 3 to test number 5.
So, yan. Reference. And that's all po. Thank you.